Blessed Sabbath, everyone. Welcome to Bible Faith Ministries. I'm Pastor Rex Frank, and we thank our Almighty Father Yahweh for bringing us together again on this wonderful and Sabbath day. Friends, the Bible tells us to rejoice because this is a day that Abba Yahweh has made, and we will rejoice and be glad in it. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Today, my friends, we come together to worship Abba Yahweh with joyful hearts, ready to worship, ready to listen, and ready to receive His word that gives life, peace, and strength. Let us all remember, my friends, that Abba Yahweh established this day so our hearts could slow down and focus on Him. The Sabbath day, my friends, is a gift meant to refresh both our bodies and our spiritual life. Friends, every Sabbath reminds us that we belong to Abba Yahweh. And it shows the world that He guides our lives. He is our Father, He is our provider, and our source of everything. Remember this, Abba Yahweh desires to use the Sabbath day not only to give us a day of rest, but to transform our lives. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right, to start our message today, my friends, let us now turn our Bibles to Ezekiel chapter 20, verse 11 to 12. Ezekiel chapter 20, verses 11 to 12. And this passage, my friends, this is when Abba Yahweh explains the purpose of His commandments. And He says, His laws were given so people could live well and be holy people. So let's go ahead and read Ezekiel chapter 20, verses 11 to 12. And it says, I gave them my laws and my commands. Anyone who obeyed them would enjoy a good life. I also gave them Sabbath days when they would rest. It would help them to remember that they belong to me. They would know that I, Yahweh, have made them my holy people. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, before we continue, let us humble our hearts. Let us pray to Almighty Father Yahweh and prepare ourselves to receive His word. Let us pray. Heavenly Father Yahweh, Father, we thank You for bringing us together on this holy Sabbath day. Father, we thank You for the rest, the peace, and the opportunity to gather in Your presence. Father Yahweh, as we receive Your word today, please open our hearts, please open our minds to understand Your word. Please teach us, guide us, and transform our lives through Your message. May Your Holy Spirit speak to each one of us today. And Abba Yahweh, we dedicate this gathering to You, and may all the things that we are going to do bring glory and honor to Your mighty and powerful name. Once again, Father Yahweh, we thank You for all the wonderful and amazing blessings that You have given us. We pray this in the name of Your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. All right, friends, our message today is entitled, The Sabbath is more than a day of rest. It transforms lives. Listen to this, my friends. When we truly remember and we honor the Sabbath day, something powerful happens inside of us. Ang araw po ng Sabbath, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi lamang pagpapahinga para sa ating pong pisikal na katawan ng isang araw. Ito po, mga kapatid, ay nagbibigay ng magagandang pagbabago sa ating buhay. It changes our lives. Kapag binibigyan natin ng kahalagahan, kapag binibigyan natin ng paggalang ang araw ng Sabat, naayos ang ating pong buhay. Naayos po, mga kapatid. Ang ating puso ay natututong sumunod. Ang ating mga prioridad ay naaayon, nagiging ayon sa kalooban po ng ating Amang Yahweh. However, my friends, unfortunately, many people today see the seventh day
Sabbath o yun po Sabado o Saturday, they see it as a burden in their lives. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, ang pananaw nila sa Sabbath ay isang pabigat at balakid sa kanila pong buhay. They believe it limits their freedom or their productivity sa kanila pong buhay. Dahil kailangan po nilang huminto sa kanilang pong work, kailangan nilang mag-absent sa school, at kailangan nilang ipagpaliban ang kanilang mga pansariling mga gawain. And that's why they think, mga kapatid, na nalilimit ang kanilang mga freedom, ang kanilang productivity. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot kapag ganito po ang tingin ng mga tao sa Sabbath day ng ating pong Amang Yahweh. Tama po ba? Nakakalungkot mga kapatid na they think or they see na wala sila o nakikita natin na walang kasiyahan ang mga tao to observe or igalang ang banal na araw nito. Friends, listen to this. Listen to this. The seventh-day Sabbath or Saturday, mga kapatid, is one of Abba Yahweh's greatest blessings sa mga tao. The Sabbath day, my friends, is an amazing gift from our Elohim. Ito po, mga kapatid, ay ipinagkaloob niya para sa ating lahat. Kaya't ito po ay napakabuti para sa ating pong buhay. Ano po ang sabi sa James chapter 1 verse 17? Let's go ahead and read that. Sabi ngayon, remember that every good gift comes to us from Yahweh. Ano po ang sabi? Every good gift comes from Abba Yahweh. Ang lahat ng mabubuting kaloob ay galing po sa Kanya. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Tingnan man po natin mga kapatid kung ano ang sabi ng ating Messiah Yeshua sa Mark chapter 2 verse 27. Ito po ay tungkol sa Sabbath din. Basahin po natin mga kapatid ang sabi sa Mark chapter 2 verse 27. And Yeshua concluded, the Sabbath was made for the good of human beings. Ano pong sabi? The Sabbath was made for the good of human beings. Napakaliwanag ang sinabi ng ating Messiah Yeshua tungkol sa Sabbath, mga kapatid. Na it is for the good of humanity. This is only proves that every good gift ay galing po kanino? Sa ating pong Amang Yahweh. Friends, we are so blessed. Napaka-bless po natin to have this opportunity na makasama sa mga taong nakakapagsabat. This is a blessing na ipinagkaloob sa ating Amang Yahweh na tayo pong lahat ay nakakasama, nakaka-experience ng pagpapalang ito. Abba Yahweh, my friends, created the Sabbath from the beginning of the world na ang purpose po, mga kapatid, ay para mapabuti ang sangkatauhan. And Abba Yahweh even gave us an example. He rested on the Sabbath day not because he was tired, but to teach us how to rest. Ang gusto ng ating Amang Yahweh, He wants us to experience a rest that refreshes our body and renews our spirit and brings us closer to Him. Can everyone say hallelujah? Ganyan po kabuti ang ating pong Amang Yahweh. Ipinagkaloob niya ang araw ng Sabat para sa kabutihan ng sangkatauhan. Friends, I want everyone to take note of this dahil hindi lamang siya ay nagpahinga sa araw ng Sabat. Meron po siyang ginawa sa araw ng Sabat. Basahin po natin sa Genesis chapter 2, verse 3. Ang sabi po dito, let's go ahead and read that. Yahweh blessed the seventh day. He blessed the seventh day, my friends. He made it a special day. Sa ibang version sabi nga yan, He made it holy. Because He had finished making everything, He did not work on that day. Can everyone say hallelujah? Friends, Abba Yahweh Himself made the seventh day Sabbath, yung Saturday, holy, banal. Kaya mga kapatid, hindi po isang ordinaryong araw lamang ang Sabat o ang Sabado. Ito ay ginawang espesyal na araw ng ating Amang Yahweh para po sa ating lahat. Kaya tuwing
pinapahalagan po natin ang araw ng Sabat, mga kapatid, tuwing dumadalo tayo sa pagsamba, tuwing araw ng Sabado, ino-honor natin, mga kapatid, ang araw na ito. At binibigyan natin si Amang Yahweh ng priority. Ginagawa nating priority ang paglilingkod, ang pagsiserve sa ating pong Amang Yahweh. Kagaya ng kanyang ginawa, anong ginawa ng ating Amang Yahweh doon sa Sabat, mga kapatid, nung Sabat na yon, He did not work on that day dahil ito po ay banal at isang espesyal na araw. Friends, I hope and pray na magaya natin to, gayahin natin ang kanyang example upang mabigyan po natin, mga kapatid, ng tamang paggalang, importansya, at kabanalan ang araw ng Sabat. The Sabbath day, my friends, this is a sacred moment where we pause from the busyness of life and remember what truly matters sa ating pong buhay. Ano po ba yung pinakamahalaga sa ating pong buhay? Yung relasyon natin sa ating Ama. Yung relasyon natin sa ating pong Elohim. And that's why when we truly understand the Sabbath day and when we honor this amazing gift, dito po natin makikita ang pagbabago, dito po natin makikita yung transformation ng ating pong buhay. Kapag ginagalang natin, binibigyan natin ng importansya, ang kahalagahan at ang kabanalan ng araw ng Sabat, mga kapatid, dito natin makikita na ang Sabat ay para sa ating kabutihan at hindi isang balakid sa ating pong buhay. Tama po ba? Remember this, my friends. Ang nais ng ating Amang Yahweh ay maranasan natin ang isang buhay na masagana at puno ng kagalakan. Mababasa po natin yan, mga kapatid. Let's go ahead and read. Isaiah 58 verse 13 to 14. Ganito po ang pagkakasabi. Napakaganda po ito. Ito po yung tungkol sa Sabat. Sabing ganyan, Yahweh says, if you treat the Sabbath as sacred and do not pursue your own interest on that day, if you value, look at this, my friends, ano pong pagkakasabi? Ang sabi niyan, if you value my holy day and honor it, by not traveling, working, or talking idly on that day, then, look at this, my friends, take note of this. Verse 14, sabi ngayon, then you will find joy. Then you will find joy that comes from serving me. Can everyone say hallelujah? Friends, this is an amazing promise. Amazing promise sa ating pong lahat. Nakita po ba ninyo ang kabutihang dulot ng araw ng Sabat? Di ba? Kabutihan, tunay na kagalakan, pagpapala. Yan po yung mga epekto. Kapag marunong po tayong i-observe ang araw ng Sabat. Kapag alam nating igalang, bigyan ng importansya ang araw po ng Sabat. Biro nyo, mga kapatid, tunay na kagalakan ang ibibigay sa atin ng ating Amang Yahweh. Pagpapala. Sino dito ang gusto ng tunay na kagalakan at pagpapala? Peace sa ating pong mga kaisipan. Yan po ang ipagkakaloob ng ating Amang Yahweh kung marunong po tayong igalang ang araw po ng Sabat. Kung tunay nating pinapahalagahan at iginagalang ang araw ng Sabat o yung Sabado, makikita natin kung sino at ano talaga ang dapat nating unahin sa ating pong buhay. Friends, remember that Sabbath changes our priorities sa ating pong buhay. Ang Sabbath, mga kapatid, ay ibinabalik si Amang Yahweh sa sentro ng ating pong buhay. Tama po ba? The Sabbath places Abba Yahweh back at the center of our lives. Yan po ang ginagawa ng Sabbath. Kaya kung busy tayo sa buong pag-work po natin, busy po tayo sa ating pong school, sa mga gawain, pero pagdating ng Sabat, ano nangyayari? Ipino-focus natin ang ating sarili, ang buo nating kaisipan. Ibinibigay natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pong kalakasan
Nakafocus lang tayo saan? Sa pagsamba sa ating Amang Yahweh. Ito po yung ibig sabihin nun. The Sabbath places Abba Yahweh back at the center ng ating pong buhay. When we truly honor Abba Yahweh's Sabbath day, makikita natin na ang trabaho, ang pag-aaral, at mga gawain ay hindi dapat mauna kay Amang Yahweh. Tama po ba? Hindi naman po natin sinasabi na hindi mahalaga yung mga trabaho, hindi mahalaga yung school. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung mga gawain natin. Pero huwag ang mga ito ang maging dahilan para hindi natin mabigyan ng importansya ang kabanalan ng araw ng Sabat. Tama po ba? Dapat hindi ang mga ito ang magko-compromise sa ating pagsuserve sa ating pong Amang Yahweh. Ang Sabat po, mga kapatid, dapat ay nagbibigay sa atin o nagre-remind sa atin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang priority ng ating buhay ay si Amang Yahweh lamang. Can everyone say hallelujah? Hallelujah? Remember this, my friends, tuwing pinipili nating igalang, tuwing pinipili nating i-observe ang araw ng Sabat, unti-unting binabago nito ang ating puso, ang ating isipan, at ang ating buhay pisikal, at ang ating buhay espiritual. Hallelujah? Now, let us look at the 7 positive transformations the Sabbath brings into our lives. Meron pong 7 na powerful transformation na ibinibigay ang araw ng Sabat. Yan po ang ating i-discuss for today. The first transformation the Sabbath brings in our lives, mga kapatid, our relationship with Abba Yahweh becomes stronger. Kapag iniingatan natin, mga kapatid, ang Sabat, nagkakaroon tayo ng espesyal na oras para lumapit sa ating Amang Yahweh. Tuwing araw po ng Sabat, mga kapatid, nakakapakinig tayo sa mga salita ng ating Amang Yahweh. Nararanasan natin ang kanyang presensya sa ating buhay tuwing araw po ng Sabat. Ano po ang sabi sa James chapter 4, verse 8? Come near to Yahweh, and Yahweh will come near to you. Tuwing araw po ng Sabado, mga kapatid, lumalapit tayo sa Kanya. Tama po ba? Kaya nga tayo nandito, kaya nga tayo sumasamba, tayo po'y lumalapit sa ating Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, nagbibigay tayo ng kapurihan tuwing araw ng Sabat, nagbibigay tayo ng pasasalamat tuwing araw ng Sabat, nagbibigay tayo ng karangalan sa ating Amang Yahweh. Kapag ginagawa natin ito tuwing araw ng Sabat, mga kapatid, lumalapit din ang ating Amang Yahweh sa atin. Lumalapit ang kanyang presensya sa ating pong buhay. Hallelujah? Kapag ang pag-attend natin, mga kapatid, look at this, my friends. Kapag ang pag-attend natin sa araw ng Sabat ay naging regular. Okay? Kapag ang pag-attend natin sa araw ng Sabat ay naging regular sa ating pong buhay, ibig sabihin, tuwing araw po ng Sabado ay sumasamba po tayo, pumupunta po tayo sa assembleya, tayo po ay nagwo-worship, kinukumit natin ang ating buhay sa ating Amang Yahweh tuwing araw ng Sabat, dito po natin mararanasan, mga kapatid, ang presensya ng ating Amang Yahweh, at dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa ating pong buhay. Can everyone say hallelujah? Alright. The second transformation the Sabbath brings in our lives, mga kapatid, our hearts and minds become filled with peace. Napakaganda, no? Our hearts and minds become filled with peace kapag marunong po tayong mag-observe ng Sabbath. Kapag iniingatan natin ang araw ng Sabato, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating pong puso't kaisipan. Tumitigil tayo. Look at this, my friends. Kapag araw ng Sabat, anong sabi ng ating Amang Yahweh? Dapat hindi tayo nagtatrabaho. Dapat nakafocus lamang tayo sa Kanya. Tama po ba? Tumitigil tayo sa ating mga gawain. At dahil dito, mga kapatid, tayo ay hindi napapagod. Tama po?
Hindi tayo nai-stress. Yung mga alalahanin natin nawawala dahil nakafocus lamang tayo. Kanino? Sa ating pong Amang Yahweh, nakafocus lamang tayo sa Kanya. Friends, every Sabbath day, mga kapatid, ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating Amang Yahweh na punuin tayo, punuin ang ating puso, punuin ang ating kaisipan ng Kanyang kapayapaan at ng Kanyang kadakilaan. Ano po ang sabi sa Isaiah 26 verse 3? Sabi ganyan, Yahweh, you give true peace to people who depend on you, to those who trust in you. Can everyone say hallelujah? Friends, Abba Yahweh gives true peace sa lahat ng mga taong nakadepende sa Kanya. Can everyone say hallelujah? See, when we observe the Sabbath day at isinasantabi muna natin ang ating mga pang-araw-araw na trabaho at mga gawain, friends, we are declaring na umaasa at nagtitiwala tayo sa ating Amang Yahweh at hindi sa ating pong kakayahan. Tama po ba? Natututo tayong dumepende sa Kanyang pagpapala. Natututo tayong dumepende sa Kanyang mga probisyon at sa Kanyang lubos na pagmamahal sa atin upang pagkaluban tayo ng tunay na kapayapaan sa ating puso't kaisipan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kapag iniingatan po natin ang araw ng Sabat, hindi lamang tayo nagpapahinga. Hindi lang po natin ipinapahinga ang ating pong physical na pangangatawan. Tayo po, mga kapatid, ay pinupuno ng ating Amang Yahweh ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now let's move on to the third transformation the Sabbath brings. Ito po, mga kapatid, ay we learn to trust Abba Yahweh more. We learn to trust Abba Yahweh more. Kapag iniingatan natin ang araw ng Sabat, mga kapatid, mga kaibigan, natututo tayong magtiwala ng lubusan sa ating pong Amang Yahweh. Ipinapakita po natin sa ating Amang Yahweh na siya ang ating source ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Ang Sabat po, mga kapatid, ay nagpapaalala na ang ating buhay ay nakasalalay sa Kanya, hindi sa sarili natin. Kaya nga ano po ang sabi? Sa Matthew chapter 6 verse 33, napakaganda po nito. Ang sabi nga niyan, but seek ye first the kingdom of Yahweh and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah? Napakaganda. Napakaganda. Always remember this, my friends. Kapag si Amang Yahweh ang inuna natin sa ating buhay, lalo na, at pinapahalagahan natin ang araw ng Sabat, ipinangako niya, mga kapatid, na siya rin ang bahala sa lahat ng ating pong pangangailangan. Yes, may mga pagsubok. Yes, may mga challenges. May mga problema na darating sa ating pong buhay. Normal lamang po yan. Pero kapag si Amang Yahweh, ang priority natin, hindi niya tayo pababayaan. Dahil ang lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid, ipagkakaloob niya sa tamang panahon. Kapag ipinapakita natin ang ating pagtitiwala, kapag ipinapakita natin sa ating Amang Yahweh ang ating pagsunod sa Kanya, mga kapatid, kumikilos ang Kanyang kapangyarihan at binubuksan niya ang mga pagpapala na hindi natin inaasahan. Ano po ang sabi sa Psalm 34 verse 8? Examine and see how good Yahweh is. Happy is the person who trusts Him. Hallelujah. Always remember this, my friends. Ang taong natututong magtiwala kay Amang Yahweh ay hindi madaling matinag ng mga problema sa kanyang buhay. Dahil nalalaman niya na ang ating Amang Yahweh ang may kontrol sa lahat ng bagay. Kaya napakaganda ng sinabi po sa Psalm 37 verse 5, ganito po ang pagkakasabi, depend on Yahweh, trust Him, and He will take care of you. Hallelujah! Kaya kapag
ang Sabat mga kapatid ay naging bahagi po ng ating buhay. Natututo tayong bitawan ang mga worries, bitawan ang mga anxieties sa ating pong buhay. Dahil natututo tayong magtiwala sa provisyon at pagpapala ng ating Amang Yahweh. Can I have sa hallelujah? Alright, now let's move on to the fourth transformation na pinagkakalupo ng Sabat. Ganito pong pagkakasabi, our families become stronger. Our families become stronger. Listen to this, my friends. At napakahalaga nito lalo na sa buong pamilya. Kapag ang pamilya po, mga kapatid, ay sabay-sabay na nag-iingat ng Sabat, uma-attend ang buong pamilya sa pagsamba, nagkakaroon po ng panahon upang magkasama-sama ang buong pamilya sa pag-aaral ng salita ng ating Amang Yahweh at sama-sama po silang nagbibigay ng kapurihan sa ating Ama. Tama po ba? Listen to this. Kapag sama-sama po ang buong pamilya tuwing araw ng Sabat, hindi lamang ang ama o ina ang nakapagkakalooban ng presensya ng ating Amang Yahweh, kundi buong mag-anak po, mga kapatid, mga kaibigan, buong pamilya ang pinagkakalooban ng presensya ng ating Amang Yahweh. Ang buong pamilya ay nagkakaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, at espiritual na paglago ng buong pamilya tuwing araw ng Sabat. May isa pong pamilya, mga kapatid, sa Bible na nagpakita kung paano nagbabago ang buhay ng isang tahanan kapag ang buong sambahayan ay sama-samang naglilingkod kay Amang Yahweh. Ang pamilyang ito, mga kapatid, ay ang pamilya po ni Cornelius. Yan po ang ating pong i-example po sa araw pong ito. Who is Cornelius, mga kapatid? Siya po ay isang Roman soldier. Isa po siyang centurion. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay commander po siya. Leader po siya ng 100 soldiers. Si Cornelius po, mga kapatid, ay nakatira sa Caesarea at isa po siyang Hintil o yung tinatawag na Gentile. Kaya hindi po siya isang Hudyo. However, mga kapatid, kahit hindi po siya isang Hudyo, the Bible says that Cornelius was good and righteous man. And Cornelius, mga kapatid, mga kaibigan, he prayed to our Almighty Father Yahweh. At siya po, mga kapatid, ay nagbibigay generously to the poor. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Basahin po natin Acts chapter 10. Acts chapter 10 verse 1 to 2. Ganito po, there was a man who lived in Caesarea and his name was Cornelius. He was an officer in the Roman army. His group of soldiers was called the group from Italy. Cornelius was a good man. He and all his family served Yahweh faithfully. Cornelius prayed to Yahweh every day. He also gave money to help poor Jewish people. To make the story short, mga kaibigan, Apostle Peter baptized Cornelius and his whole family. Pansinin po natin, mga kapatid, ang buong sambahayan o yung buong pamilya po ni Cornelius, mga kapatid, ay sumamba sa ating pong Amang Yahweh. Ito po, mga kapatid, ay isang tahanan na puno ng pananampalataya. Ito ay isang pamilya na sama-sama na nananampalataya at sumasamba sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Listen to this, my friends. Kapag ang isang pamilya ay sabay-sabay na naglilingkod sa ating pong Amang Yahweh, ang kanilang tahanan ay napupuno ng presensya ng ating pong Ama. Tama po? Just look at this, my friends. Just look at this. Look what happened to the family of Cornelius. Sila po, mga kapatid, ay nabalot ng banal na espiritu ng ating Amang Yahweh nang silang buong mag-anak, mga kapatid, ay nag-serve. When they decided
to commit themselves and serve our Almighty Father Yahweh. Nabalot sila ng presensya at ng banal na Espiritu ng ating Amang Yahweh. Let's go ahead and read that. Acts chapter 10, verse 44. Sabi ganyan, while Peter was still speaking, the Holy Spirit came down on all the people who were listening to His message. This time, mga kapatid, nasa loob sila ng tahanan ni Cornelius. Ito ang isang pinakamagandang pagpapala ng Sabat, mga kapatid. Ang Sabat, mga kapatid, ay nagbibigay ng panahon para ang buong pamilya ay magkaisa at makasamba at mapag-aralan ang salita ng ating Amang Yahweh. At kapag ang isang pamilya, mga kapatid, ay sabay-sabay na sumasamba sa ating Amang Yahweh, ang kanilang tahanan ay nagiging lugar ng pagpapala, pagmamahalan, at espiritual na kalakasan. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Now let's move to the fifth, panglima na po na transformation na ibinibigay ng Sabat sa ating pong buhay. Our faith becomes stronger. Our faith becomes stronger. Friends, listen to this. Tuwing araw po ng Sabat, dito po ay naririnig natin yung salita ng ating Amang Yahweh, napapalakas ang ating pong pananampalataya. Tama po ba? At sa bawat mensahe, sa bawat panalangin, at sa bawat pagsamba, ang ating pananampalataya sa Kanya ay patuloy na lumalago. Ano po ang sabi mga kapatid sa Romans chapter 10 verse 17? Sabi nga yan, so faith comes from hearing the good news, and people hear the good news when someone tells them about Yeshua. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. So, my friends, sa tuwing makikinig tayo o nakikinig tayo sa salita ng ating Amang Yahweh, ang ating puso ay napupuno ng pag-asa at panibagong pananampalataya. Hallelujah. Kaya sa tuwing pinipili natin, mga kapatid, na ingatan ang araw ng Sabat, sa tuwing pinipili natin na makinig sa salita ng ating Amang Yahweh, ano nangyayari sa ating pananampalataya? Ang ating pananampalataya ay lalong tumitibay. Ang ating buhay ay lalong nagiging matatag para po sa ating Amang Yahweh. Napakaganda po, mga kapatid, mga kaibigan, ng ipinagkakaloob ng araw po ng Sabat sa ating pong lahat. Hallelujah! So now let us move on to the sixth, pang-anim na po, na transformation that the Sabbath brings. Ito po ay our life becomes filled with joy and purpose. Our life becomes filled with joy and purpose. Mga kapatid, mga kaibigan, ang araw po ng Sabat ay isa pong regalo ng ating Amang Yahweh sa Kanya pong mga anak. Tama po ba? Ipinagkaloob ito ng ating Amang Yahweh upang mapanumbalik ang tunay na kahulugan ng buhay at maranasan natin ang tunay na kagalakan. Sa araw na ito, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng ating Amang Yahweh na hindi tayo nabubuhay para lamang magtrabaho, kumita o maghabol sa mga bagay dito sa mundo. Nilikha tayo, mga kapatid, ng ating Amang Yahweh upang makilala siya, sumamba sa Kanya at mabuhay na mayroong direksyon, mayroong pong layunin. Remember this, my friends, on the Sabbath day, we experience the joy that comes from the presence of Almighty Father Yahweh, and we are reminded that the most important mission of our lives is to live for Him. Can everyone say hallelujah? Ano po ang sabi sa Isaiah 58, verse 13 to 14? Sabi nga yan, you must obey Yahweh's law about the Sabbath and not do what pleases yourselves on that holy day. You should call the Sabbath a joyful day and honor it as Yahweh's holy day. You should honor it by not doing whatever you please, nor saying whatever you please on that day. Then you will find joy in Yahweh. You will find joy in Yahweh.
Mga kapatid, mga kaibigan, napakagandang pangako. Ito pong sinabi ng ating Amang Yahweh para po sa ating lahat. Kapag pinaparangalan natin ang kanyang banal na araw, ang ating buhay ay mapupuno ng kagalakan na nanggagaling po sa Kanya. Kaya po sa hallelujah? Hallelujah. Hindi po ito yung kagaya ng pansamantalang kaligayahan na ibinibigay ng mundo, ha? Iba po ito. Ang kagalakang ibibigay ng ating Amang Yahweh ay nanggagaling sa presensya niya at ito po, mga kapatid, ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso't kaisipan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang Sabat po ay hindi lamang araw ng pagpapahinga. Ito po ay araw na pinanunumbalik ng ating Amang Yahweh ang ating gagalakan, pagkakaroon ng ating pag-asa, at ng ating direksyon sa buhay. Kaya mo si hallelujah? Hallelujah. Now, let us move on to the final. Ito na po, mga kapatid, mga kaibigan, ang huli na transformation na ating pong pag-uusapan sa araw pong ito. Alright? The seventh transformation the Sabbath brings in our lives. Ito po, mga kapatid. The Sabbath prepares our hearts and our lives for the coming kingdom of Yahweh. Mga kapatid, mga kaibigan, ang araw po ng Sabat ay hindi lamang araw ng pagpapahinga. Okay? This is not only a day of rest. Ito po, mga kapatid, ay banal na paalala na darating ang kaharian ng ating Amang Yahweh. Friends, the Sabbath day is like a rehearsal. Ano po yung Tagalog ng rehearsal? Ito po ay isang pagsasanay sa pagdating po ng kaharian ng ating Amang Yahweh. Remember this, my friends, those who honor the Sabbath day, sa araw pong ito, so today, are being prepared for Yahweh's kingdom. Those who honor the Sabbath today are being prepared for Yahweh's kingdom. Ang mga taong nagpaparangal sa Sabat ngayon, today, ay ang mga taong inihahanda ng ating Amang Yahweh upang mamuhay sa kanyang banal na kaharian. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, ang kaharian ni Amang Yahweh, ang mga tao po, pag dumating ang kaharian ng ating Amang Yahweh, ang mga tao po, mga kapatid, ay patuloy na sasamba at patuloy na magbibigay ng karangalan sa Kanya sa araw ng Sabat. And the word of Abba Yahweh clearly shows that the Sabbath will continue even in the future. Ganito po ang sabi, mga kapatid. Sa Isaiah 66 verse 23, sabing ganyan, from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says Yahweh. Nakita niyo, mga kapatid? Ito po ay napakagandang pangako na ang lahat daw ng tao ay sasamba sa Kanya sa araw ng Sabat. Sa bagong langit at sa bagong lupa, ang mga tao mula sa lahat ng bansa ay darating upang sumamba sa Kanya tuwing araw ng Sabat. Hallelujah! So remember this, my friends. Sa tuwing pinipili natin na ingatan, i-observe ang banal na araw na ito, tayo po, mga kapatid, ay inihahanda ng ating Amang Yahweh para sa Kanyang darating na kaharian. And that's why I encourage everyone today, ingatan po natin, mga kapatid. Ingatan natin ang banal na araw na Sabat. Sapagkat ito ay hindi lamang isang utos, kundi isang espesyal. Ito po ay isang espesyal na regalo ng ating Amang Yahweh para po sa ating lahat. Hallelujah! Wag po natin itong ipagpalit sa mga bagay na nandito po sa mundo.
Huwag po nating ipagpalit ang araw ng Sabat sa ating trabaho, sa ating pagpasok sa school o sa mga pang-personal na mga gawain. We all know, my friends, that all these things, itong ating trabaho, school, pag-aaral, yung mga gawain, pang-personal na mga gawain, mahalaga din po ito mga kapatid, pero huwag po nating i-compromise ang ating pagsiserve tuwing araw ng Sabat sa ating Amang Yahweh. Alam niyo mga kapatid, ang araw ng Sabat mga kapatid, ito po ay isang banal na tatak. Ito po ay isang tanda sa ating buhay na nagpapakita na tayo po ay sumusunod at tayo po ay nananatiling tapat sa ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Ezekiel chapter 20 verse 12? Napakaganda po nito. Sabing ganyan, I also gave them Sabbath days when they would rest. It would help them to remember that they belong to me. They would know that I, Yahweh, have made them my holy people. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Napakalinaw mga kapatid. Napakalinaw sa talatang ito. Ang Sabat po ay ibinigay ng ating Amang Yahweh bilang tanda sa pagitan niya at ng kanyang bayan. Think about this, my friends. Kung tayo po, think about this. Kung tayo po ay tunay na mga anak ng ating Amang Yahweh, may magandang pangako na nakahanda para po sa ating lahat. May magandang pangako ang ating Amang Yahweh sa lahat ng mga tapat at mga masunurin sa kanyang kautusan. Ano po yung pangakong ito mga kapatid? Makasama tayo sa mga taong maliligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi sa Revelation 22, verse 14? Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Hallelujah. Mga kapatid, mga kaibigan, napakalinaw po ng mensahe ng talatang ito. Ang tunay na pinagpapala ay ang mga taong sumusunod sa mga utos ng ating pong Amang Yahweh. Sila po, mga kapatid, ang magkakaroon ng karapatang makapasok sa banal na lungsod ng ating pong Ama. So as we conclude this message today, my friends, let us remember this. The Sabbath is not just about resting for one day. It is about experiencing the life-changing power of Abba Yahweh that transforms our lives. Sa ating mensahe po ngayon mga kapatid, nakita po natin na kapag iningatan natin ang banal na araw ng Sabat, nagkakaroon po tayo ng matatag na relasyon sa ating Amang Yahweh. Ang ating puso, ang ating kaisipan ay napupuno ng kapayapaan at ang ating pagtitiwala sa Kanya ay lalong tumitibay. At hindi lamang yan mga kapatid, mga kaibigan, nagiging matatag ang ating buong pamilya kapag iniingatan natin ang araw ng Sabat. Lumalago ang ating pananampalataya, napupuno ng kagalakan ang ating puso't isipan at nagkakaroon ng malinaw na layunin ang ating buhay. Friends, the Sabbath day is not a burden. Hindi po ito hadlang sa ating pong buhay. Ipinagkaloob po ito ng ating Amang Yahweh para sa ikabubuti ng ating pong buhay. Tuparin natin ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal sa ating Amang Yahweh. Dahil kapag mahal natin ang ating Amang Yahweh, hindi mabigat ang ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah! I encourage everyone today, my friends, mananatili tayong tapat sa banal na araw ng Sabat. Ingatan natin ito ng may paggalang, may kagalakan, at may pagmamahal sa ating Amang Yahweh. As our closing passage, let us go ahead and read Isaiah 56.
Babasahin po natin verses 6 to 7. Ganito po ang pagkakasabi. Some foreigners have chosen to follow Yahweh. They do this so that they can serve Him and love His name and be His servants. They keep the Sabbath as a special day of worship, and they will continue to follow closely my agreement. So I will bring them to my holy mountain and make them happy in my house of prayer. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, maraming mga tao ngayon ang nagsasabi na ang araw daw ng Sabat, mga kapatid, ay para lamang sa mga Hudyo. Maraming mga nagsasabi na ang araw ng Sabat, pang Old Testament lamang yan at hindi para sa lahat. However, my friends, itong ating binasa, this passage proves that the Sabbath was never meant for one nation only. Dahil ang Sabat, mga kapatid, ay regalo ng ating Amang Yahweh para po sa ating lahat. Para sa lahat ng taong nagnanais na lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Katulad po ng ating nabasa, kahit ang mga foreigners, yung nakita natin dito, ang mga hindi Hudyo, katulad nating mga Pilipino, mga kapatid, hindi tayo Hudyo. Tayo po, mga kapatid, ay inaanyayahan ng ating Amang Yahweh na ingatan ang Kanyang banal na araw at sumamba sa araw na ito para sa Kanya. Hallelujah! Nagpapakita lamang ito, mga kapatid, na ang Sabat ay hindi lamang para sa isang lahi, kundi para sa buong sangkatauhan. Sapagkat ang Elohim nating si Amang Yahweh ay hindi lamang Elohim ng isang bansa. Siya ang Elohim ng lahat ng tao. Friends, ang araw ng Sabat ay itinatag ng ating Amang Yahweh mula pa sa simula ng paglikha. At ibinigay niya ito sa ating lahat upang maging araw ng pagpapala, maging araw ng pagpapahinga, maging araw sa paglapit sa Kanya. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, sumayin niyo nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah. Tumuyo po tayo, mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Abba Yahweh, we thank you so much for your holy word that we have heard today. Thank you for reminding us once again how important and beautiful your holy Sabbath day is. Abba Yahweh, thank you because the Sabbath is not only a day of rest, but a day of transformation in our lives. And on this day, you strengthen our relationship with you. You fill our hearts with peace and joy. Father Yahweh, please help us to value your holy day even more. Give us obedient hearts not only because it is commanded, but because we love you and we desire to honor you. Father Yahweh, please teach us to put you first above everything in this world. Help us to keep the Sabbath with reverence, with joy, and with our whole hearts. Bless every family that is here today. Fill all our homes with your presence, your peace, and with your love. Strengthen our faith as we continue to walk in your ways. Father Yahweh, we thank you once again for your amazing blessings, and we ask all of these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yevareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panavileka v'kunika, Yesa Yahweh panavileka v'yesem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.